Mayroon bang katotohanan na mas masakit kaysa sa pagkakaila ng isang kaibigan na inaakala mong kakampi mo? Ganyan ang sitwasyon ngayon ng Iran sa ilalim ni Ayatollah Khamenei. Habang tayong mga Pilipino ay nakamasid sa mabilis na pagbabago ng mundo, may isang mahalagang pangyayari na dapat nating pansinin. Ang Azerbaijan, bansang dating itinuturing na neutral, ay buong pusong sumama na sa Estados Unidos upang hadlangan ang pinakamalaking pag-asa ng Tehran. Ito ay hindi lamang simpleng alyansa. Ito ay estratehikong pagsalungat sa geopolitical ambition ng Iran na kontrolin ang buong Caspian region at ang mahalagang energy corridor patungong Europa. Ang Azerbaijan ay hawak ang susi, ang Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline, ang transport routes na nagkokonekta sa Asia at Europa, at ang strategic position na maaaring magpahina sa influence ng Iran sa buong Middle East at Central Asia. Kapag sinuri natin ang mga galaw na ito, makikita natin kung paano ang moral high ground sa global politics ay lumilipat. Ang dating proxy wars ay naging economic sieges. Ang dating ideological battles ay naging infrastructure competitions. At sa gitna nito, ang tanong, sino ang tunay na may kontrol sa kinabukasan ng regional power? Tignan natin ang mapa ng Middle East at Central Asia. Kung ikaw si Khamenei, gising ka sa umaga, iniisip mo kung paano mo mapapanatili ang influence ng Iran sa buong rehiyon. Mayroon kang nuclear program na palaging pinag-uusapan ng mundo. Mayroon kang proxy forces sa Lebanon, Syria, Iraq at Yemen. Pero ang totoo, ang lahat ng ito ay walang saysay kung hindi mo makontrol ang iyong sariling backyard. At dito pumapasok ang Azerbaijan. Ang bansang ito ay hindi lang simpleng kapitbahay. Ito ay ang gateway, ang strategic choke point na kontrolado ang daloy ng enerhiya, ng komersyo at ng militar na kapangyarihan sa buong rehiyon. Kailangan nating maintindihan ang kasaysayan para makita ang bigat ng pangyayaring ito. Ang Azerbaijan at Iran ay may napakatagal ng komplikadong relasyon. Talagang may porsyon ng Iran na dating bahagi ng Azerbaijan Empire at hanggang ngayon may milyon-milyong Azeri people na naninirahan sa northern Iran. Ito ay ethnic kinship na ginagamit ng Tehran bilang leverage, bilang paraan para maka-influence sa domestic politics ng Baku. Pero kahit may ganitong historical connection, ang Azerbaijan ay hindi bulag sa katotohanan, ang Iran ay hindi totoong kakampi. Ang Iran ay gumagamit lang sa kanila, ginagawang buffer state laban sa Western influence, ginagawang pawn sa malaking chess game ng geopolitics. Noong nakaraang mga taon, marami ng senyales na ang Azerbaijan ay kumakawala sa shadow ng Tehran. Tingnan mo ang modernization ng kanilang military, ang pakikipagtulungan nila sa Turkey, ang pagbubukas ng kanilang ekonomiya sa Western investments. Pero ang pinaka-critical moment ay nangyari noong nakaraang ilang buwan lang, nang opisyal na nag-commit ang Baku sa strategic partnership kasama ang Washington. Hindi ito simpleng diplomatic courtesy visit. Hindi ito photo opportunity para sa mga politician. Ito ay tunay na military at economic alliance na may konkretong layunin, hadlangan ang Iran sa lahat ng paraan. Isipin mo ang strategic value ng Azerbaijan. Una, mayroon silang direct access sa Caspian Sea na ibig sabihin kontrolado nila ang shipping routes na konektado sa Russia, Kazakhstan at Turkmenistan. Pangalawa, ang Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline ay dumadaan sa kanilang teritoryo na nagdadala ng oil mula sa Caspian region papunta sa Mediterranean Sea, bypassing ang Iranian territory completely. Pangatlo, ang Azerbaijan ay katabi mismo ng Iran, shared border na mahigit 600 kilometers ang haba. Kapag nag-deploy ang US ng advanced surveillance equipment, ng military advisors, ng intelligence assets sa Azerbaijan, makikita ng Amerika ang lahat ng nangyayari sa loob ng Iran.
Walang lihim na military movement, walang secret nuclear facility, walang proxy force deployment na hindi malalaman ng Pentagon. Pero bakit nga ba sumama ang Azerbaijan sa US? Hindi ito dahil lang sa takot sa Iran. May mas malalim na dahilan. Ang Azerbaijan ay may territorial dispute sa Armenia, lalo na sa Nagorno-Karabakh region. Noong 2020, may nangyaring brutal war doon at nanalo ang Azerbaijan dahil sa advanced Turkish drones at military technology. Pero ang Iran ay tumayo sa likod ng Armenia sa conflict na iyon. Imagine mo ang galit ng Baku, ikaw ay lumalaban para sa iyong teritoryo tapos ang kapitbahay mong Iran ay tumutulong sa iyong kalaban. Ito ay betrayal sa pinakamalalim na anyo. Kaya naman, nang mag-alok ang Estados Unidos ng protection, ng military aid, ng economic partnership, walang pag-atubili ang Azerbaijan. Ito ay praktikal na desisyon base sa national interest, base sa survival instinct ng isang bansa na ayaw nang maging puppet ng sinuman. Ngayon, ano ang concrete steps na ginagawa ng US-Azerbaijan alliance na ito? Mayroon ng joint military exercises na regular na nagaganap sa Caspian region. Mayroon ng intelligence sharing agreements na nag-aalaw sa US na maka-access ng critical information tungkol sa Iranian military movements. Mayroon ng economic sanctions coordination kung saan ang Azerbaijan ay tumutulong sa US na ma-enforce ang oil embargo laban sa Iran by monitoring at reporting any illegal shipping activities sa Caspian Sea. At ang pinaka-alarming para kay Khamenei, mayroon ng preliminary discussions tungkol sa possible US military base sa Azerbaijani territory. Hindi pa ito final, pero ang discussion mismo ay sapat na para magpanik sa Tehran. Isipin mo ang domino effect nito sa buong rehiyon. Kapag nakita ng ibang Central Asian countries na ang Azerbaijan ay nakakakuha ng economic benefits, ng security guarantees, ng modernization support dahil sa pakikipagtulungan sa US, baka sumunod din sila. Ang Kazakhstan, Turkmenistan, Uzbekistan, lahat ng ito ay may rason para mag-alangan sa Iranian influence. Lahat ng ito ay may sariling national interests na minsan ay contradictory sa ambisyon ng Tehran. Kapag nagsimulang mag-collapse ang sphere of influence ng Iran sa kanilang northern border, ano ang mangyayari sa kanilang strategic position sa buong Middle East? Kapag natalo ka na sa iyong sariling backyard, paano ka pa makakapaglaro sa Syria, sa Iraq, sa Lebanon? Mayroon ding economic dimension na hindi natin dapat kalimutan. Ang Iran ay umaasa sa oil at gas exports para sa kanilang ekonomiya. Pero ang Azerbaijan ay direktang kompetitor nila sa European energy market. Noong nagsimula ang Ukraine War, desperado ang Europa na humanap ng alternative energy sources na hindi galing sa Russia. Ang Azerbaijan ay nagposisyon ng sarili nila bilang reliable supplier, bilang stable partner na hindi magde-deploy ng energy bilang weapon gaya ng ginagawa ng Moscow. Kaya naman ang Europa ay masaya na mag-invest sa Azerbaijani infrastructure, masaya na bumili ng Azerbaijani gas, kahit na ito ay indirect na pagpapahina sa Iranian economy. Ang US ay alam na ang economic pressure ay mas effective minsan kaysa military action. Hindi mo kailangan bombahin ang Tehran kapag pwede mo namang gutumin sila through market competition at energy diversification. Pero tandaan natin, hindi perpekto ang Azerbaijan. May corruption issues din sila, may human rights concerns, may authoritarian tendencies sa gobyerno. Pero ang realpolitik ay ganito talaga. Hindi ka pipili ng ally base sa kung gaano sila kaperpekto, pipiliin mo sila base sa kung gaano sila ka-useful sa iyong strategic objectives. Ang Estados Unidos ay matagal nang sumusunod sa prinsipyong ito. Tumingin ka sa history, nakipagtulungan ang US sa Saudi Arabia despite ng human rights record, nakipagtulungan sa Pakistan despite ng nuclear proliferation concerns, nakipagtulungan sa Egypt kahit authoritarian ang gobyerno.
Kaya ang partnership sa Azerbaijan ay pare-pareho lang, pragmatic choice based sa geopolitical necessity. Ang tanong ngayon, paano magre-responde ang Iran? Meron na silang attempts na destabilize ang Azerbaijan through supporting opposition groups, through funding protests, through cyber attacks sa government infrastructure. Pero ang lahat ng ito ay hindi sapat. Ang military option ay mahirap dahil ang Azerbaijan ay may backing na ng Turkey at US. Ang economic sanctions ay hindi rin effective kasi limited lang naman ang trade relationship nila. Ang diplomatic isolation ay imposible kasi ang Azerbaijan ay miyembro ng United Nations, ng international organizations, may established relationships sa maraming bansa. Kaya ang Iran ay stuck, nakikita nila ang threat, naiintindihan nila ang danger, pero limited ang options nila para mag-respond effectively. Ito ang reality ng modern geopolitics. Hindi na ito panahon ng direct military confrontations tulad ng World War II. Ngayon, ang labanan ay sa alliances, sa economic corridors, sa energy markets, sa information warfare. Ang Azerbaijan-US partnership ay perpektong example kung paano ang isang seemingly small country ay maaaring maging game changer sa regional power dynamics. At para sa atin dito sa Pilipinas, dapat nating pag-aralan ang lessons na ito. Tayo rin ay nasa strategic location, tayo rin ay may territorial disputes, tayo rin ay kailangan pumili kung sino ang magiging partners natin sa uncertain world na ito. Ang pagpili ng Azerbaijan ay clear. Pipiliin nila ang security over sentimentality, ang modernization over ideology, ang practical benefits over historical connections. At sa mundo ngayon, baka ito ang tamang desisyon.